Biros maghahanda na sa paparating na war. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 26 ng Dragon Ball Hawkeye, pero bago nga ako magsimula ay mag-like na nga muna kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Natapos nga ang last chapter sa scene kung saan ay dumating nga itong si Vados para nga iligtas itong si Goku laban dito ka Odiso. Habang itong si Odiso naman ay nagbanta na nga sa lahat about nga sa gagawin nilang pagsugod sa realm nitong si Lord Zeno. Dito na nga papasok ang Chapter 26 ng Dragon Ball Hawkeye na pinamagatang post-battle. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa hideout ng Celestial Mage kung saan ay matagumpay na nga nakabalik dito si Odiso. Salita nga dito si Tyra at sinabi nito na finally nga daw at nagawa nga daw nitong mapadala si Hira sa teleportation seal nila. Salita naman dito ang isang misteryosong mage at sinabi nga nito kay Odiso na bakit nga daw ang tagal nitong kinalaban ng isang rookie na God of Destruction. Salita nga din dito ang isang kasamahan nila Tyra at sinabi nito na dahil nga daw sa pagtago nito sa seal place ng hideout ay hindi nga daw nila na-sense ang energy nitong si Odiso. Kaya nangamba nga daw sila. Sagot nga dito si Odiso at sinabi nito na bakit nga daw parang nagkaroon ng anxiety ang mga ito. Nagduda daw ba ang mga ito sa kanya? Sa point na ito ay dumating na nga dito ang isang primordial beast na si Kalimor at sinabi nito na nakakapagsalita nga daw ito ng confidently, pero ang itsura mo ngayon ay parang hindi naging madali ang naging laban mo sa isang god na yon. Dito nga ay agad na nagbigay si Odiso ng respeto dito kay Kalimor at sinabi nito na isang honor nga daw para sa kanila ang magkaroon ng isang natitirang parts ng Supreme Lord Zaret. Salita nga dito si Kalimor at sinabi nito na itigil na nga daw nito ang pagiging formal, at sabihin na nga daw nito sa mga kasamahan nila ang mga bagay na gustong malaman ng mga ito. Huwag na nga siyang isipin nitong si Odiso, siya nga daw ay naghahanap lang ng pwede niyang pagpahingan sa ngayon. Ang gusto nga dito ni Kalimor ay ang sabihin nga daw sa mga kasamahan nila ang information na nalaman nito habang ito nga ay nakikipaglaban dito kay Goku. Salita nga dito si Odiso at sinabi nito na totoo nga daw na inabot nga daw siya ng mahabang oras sa pakikipaglaban doon dahil nga ito sa pag-unleash ni Goku ng totoong lakas nito. Pinilit na nga daw niya na magamit ito ni Goku. Isa nga daw ito sa dahilan kung bakit niya pinahaba ang laban. Salita nga dito ang isa pa nilang kasamahan at sinabi nito na mahirap nga daw itong paniwalaan kung bakit pinatagal pa nito ang laban. Kilala nga daw niya itong si Odiso na mabilis lang nitong tinatapos ang mga nakakalaban nito. Sagot nga dito si Odiso at sinabi nito na totoo nga daw yan, pero parang ang paggamit ng katawan ng isang Saiyan ay nagbibigay sa akin ng iba't ibang klase ng pag-uugali, habang ako ay nakikipaglaban dito kay Goku ay nakaramdam ako ng kakaibang kasiyahan. Naisip ko na kontrolin ito ngunit naramdaman ko na wala itong hangganan. Salita naman dito si Teren at sinabi nito na nauunawaan na nga niya ang sinasabi nitong si Odiso, noong daw kasing kinaharap niya itong si Biras ay nakaramdam nga din daw siya ng ganon. Sa moment na ito ay salita nga itong si Odiso at sinabi nito na bukod nga daw sa kapangyarihan na limitado ay kailangan nga din daw nilang harapin ang difficulties ng katawan na ito. At sa susunod na buwan nga daw ay kailangan na nga daw nilang trabahuhan ang strength, physical at mental ng katawan na ito. At sa oras nga daw na ma-adapt na niya ito ay wala na nga daw makakapigil pa sa kanila. Salita naman dito si Kalimor at sinabi nito na ngayon nga daw ay magpapahinga na muna siya at mag-aantay sa kanilang gagawin plano. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan nga ay ipinapaliwanag na nga ni Biras ang sitwasyon nila ngayon sa mga Z-Warriors. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na ipapaliwanag daw ba niya ang nangyayari ngayon or sasabihin na lang daw ba niya ang mga nalalaman niya. Salita nga dito si Gohan at sinabi nito kay Biras na yun daw bang sinasabi nitong Celestial Mage ay aatake daw ba sa planetang Earth. Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na posible nga daw, sinabi nga daw sa kanya ng leader ng mga Celestial Guard iyan na si Pican, na after nga daw manalo ng Universe 7 sa naganap na Tournament of Powers ay nagkaroon nga daw ng matinding atensyon sa kanila ang ibang mga mage. Dahil dito ay parang naging banta sa kanila ang Universe 7 at ang mga fighters na lumaban sa Tournament of Powers. Dahil nga sa mga sinabi ni Biras ay natakot nga dito si Clear na baka nga daw puntahan siya ng mga ito para nga tapusin. Habang itong si Piccolo nga ay nagsalita at sinabi nito na kung malalakas nga daw talaga ang mga mage na ito, siguro hindi nga daw ito rerektang umatake sa kanila, baka nga daw ito ay magdala ng alagad na tutugis sa kanila. Sagot nga dito si Biras at sinabi nito na tama nga daw, sinabi nga daw sa kanya ni Pican ang nakaraang Great War sa universe na ito, sa tingin nga daw niya ay mapapasama nga daw ang mga mortal sa mangyayaring digmaan kaya mas mabuti nga daw na maghanda na ang mga ito.
Salita naman dito si Tenshinhan at sinabi nito na ibubuhos nga daw niya lahat ng lakas niya sa magiging training niya para nga daw mas lalo pa siyang lumakas. Salita nga din dito si Gohan at sinabi nito na ganun nga din daw ang gagawin niya. Pero sa moment na ito ay pumunta sa lokasyon nila ang Kai ng Universe 7, salita nga dito si Beerus at sinabi nito na sana nga daw lahat nga daw ng mga fighters dito ay handa pero ngayon nga daw ay parang kulang pa ang mga ito, salita nga dito si Krillin at sinabi nito na si Android 18 nga daw ay abala sa pag-aalaga sa kanilang anak, habang si 17 naman daw ay nag-aalaga ngayon ng isang island. Si Chiaotzu naman daw ay hinahanap itong si Dogo at sila Trunks at Goten naman ay abala sa pag-aaral. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na bahala na nga daw ang mga ito, sa point na ito ay salita nga dito ang Kai at sinabi nito kay Beerus na nasa maayos na kalagayan na nga itong si Yob. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na hindi nga daw niya tinatanong ang bagay na yon. Sagot nga dito ng Kai na pasensya na nga daw, babalik na daw ba sila sa kanilang planeta. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na oo naman, basta nga daw makakasigurado sila na kasama nga daw nila ang iba sa mga fighters ng Universe 7, at itong si Majin Buu nga daw ay kailangan sumama sa kanila pati na ang bata na yon. At wala pang ang ilang segundo ay nakarating na nga sila Beerus sa planeta niya at kasama nga nila itong si Majin Buu at si Yob. Salita nga dito ang Kai na kasama nila Beerus at sinabi nito na ano nga daw ang sasabihin nila sa bata na yan bagay ito nga daw ay nagising. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na wala nga daw siyang oras para makipagtalo pa sa bata na yan, kaya hayaan na muna nila na walang malay ang bata na yan. Sa moment na ito ay salita nga itong si Majin Buu at sinabi nito na nasaan na nga daw ang pagkain na pinangako nito sa kanya. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na matuto nga daw itong magintay. Dito nga ay napaisip nga itong si Beerus, bago nga daw niya napasama itong si Majin Buu ay nangako nga daw siya dito na meron madaming pagkain sa planeta niya. Kaya ang gagawin na nga lang daw niya ay uutusan niya daw itong si Whis para kumuha ng madaming pagkain sa stop ni Bulma. Dito nga ay nakita nga ni Beerus itong isang Kai at sinabi nito na bakit nga daw ganyan ang itsura nito. Sagot nga dito ang Kai at sinabi nito na nakita nga daw nila ang lalaki na yon, na talagang grabe nga daw ang naging injury at wala na nga daw energy, ginawa nga daw niya ang lahat para nga daw mahilang lalaki na yan. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na ano nga daw ang nangyayari dito kay Vegeta. Si Vegeta nga dito ay talagang malalim nga ang iniisip nito. Salita nga dito ang Kai at sinabi nito na after nga daw niya mahil ito ay nagkaroon na nga daw ito ng malay, at naramdaman niya nito ang kakaibang ki na meron itong si Goku, at dito na nga ito nagsimula na magstay sa lugar na yan. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na nakita daw ba nito ang nakalaban nitong si Vegeta. Sagot nga dito ng Kai na hindi nga daw. Nagmamadali na nga daw kasi sila noong mga oras na nakita nga nila itong si Vegeta kaya hindi na nga daw nila napansin ang paligid nila. Dito nga ay nag-iisip nga itong si Beerus at sinabi nito na baka nga daw tinulungan ni Frieza ang nakalaban nitong si Vegeta. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa spaceship nitong si Frieza. Salita nga dito ang alagad ni Frieza at sinabi nito na hindi nga daw nila nagawang mahanap ang katawan nitong si Cooler. Sagot nga dito si Frieza at sinabi nito na paano nga daw naglaho bigla ang katawan nitong si Cooler, baka nga daw kinuha ito nun kalaban nila na kumuha sa kanilang Janamba. Dagdag pang sabi dito ni Frieza na hindi nga daw niya hahayaan na maging mas malakas sa kanya itong si Cooler. Dito na nga natapos ang chapter na ito, like and share lang for more videos like this.